Magandang gabi po mga kabayan! Mga kababayan sa loob at labas ng bansang Pilipinas. Ito po tayo ngayon at ating pag-usapan sa ngayon na isa namang kabalbalan ng COMELEC. Ang kabalbalan ng COMELEC ng ating pag-uusapan ay yung dinisqualify nilang Pilipinong kandidato para lamang maiupo ang bata ni Romualdez at may pagpatuloy nila ang krusada laban kay Sara. Yan naman po talagang katotohanan. Yan po ay nangyari sa 6th District ng Manila, kung saan talo na si Benny Abante, ay pinaupo pa nila, pinilit nila. At inupo nila sa pamamagitan na pag-disqualify ng kalaban niya na nanalo na si Joey Oy. Pero pag tiningnan mo, Pilipino pala talaga si Joey Oy. Anak na. Paano ba ito? How about this, Congressman Benny Abante? Nakakahiya naman. Pinabuto pa kita sa aking mga kamag-anak sa 6th District Manila. Sana naman, be gentleman. Be a sportsman. Kasi, nawawalan kami ng gana tuloy. Bakit pa kami binabumoto sa iyo kung gano'n lang naman? Kung talo-talo na, gano'n lang kasimple. Mag-protest ka, malay mo, baka mali ang bilang. Doon mo didadaan sa protest. At klaro, hindi naman kagaya kay Erwin Tulfo na sigurado Amerikano. Diba? Oh. That's why, ladies and gentlemen, we have to be fair to ourselves, to our community, to the Filipino people. And despite the fact he lost, ito, katotohanan, natalo siya despite the fact that many people in the District 6 of Manila receive ayuda in the form of AX and AKAP. Ganon po yun. Ibig sabihin po, that is only an evidence that if you were and are a friend of Romualdez, you will really reap rewards like that in the form of AKAP and AX. In the same manner that it happened in the case of Stella Luz Kimbo, who got defeated in the race for mayorship in Marikina. Kaya ano na ngayon ang mangyari niya, Miss Stella Luz Kimbo? Pahinga ka na lang. Pero inubos mo yung pera, kinain mong pera ng pamahalaan. Nakakahiya ka. Estudyante ka pa naman ng pamantasan ng Pilipinas na siya nagpaaral sa iyo. Summa cum laude ka pa naman. And then you have the heck of betraying your country who that sent you to school free of charge. And then you just ate up the money of the people. Kakahiya naman kayo mga politiko. Hindi lang ikaw gumagawa niyan na Ma'am Stella Luz Kimbo. Ang dami ninyo. Andyan pa si Super Health Center, si Mr. Juan Manuel Dalipi, Manix Dalipi. Ang grabe naman, ang daming super barangay mga health clinic mo Ang daming super clinic na pinagawa mo sa Zamboanga City, walang doktor. Puro ginawa niyong bodega. That's the price of being too close to Mr. Martin Romualdez na walang ginawa dito sa Pilipinas, kundi ubusin ang pera ng Pilipinas. Mabuti sana kung pinamimigay mo pera, pera mo sarili. Hindi. Pera ng bansa So ngayon, pag-usapan natin, Pilipino po talaga si Joey Oy. Ito, ilalantad ko sa inyo. Tapos, desisyonan nila na hindi Pilipino, meaning to say po, erroneous, clearly erroneous and grave abuse of discretion ang ginawa ng Division 2 ng COMELEC. Para sabihin ninyo na nagkaroon ng material misrepresentation si Mr. Joey Oy na sinabi niya siya ay natural born Filipino tapos ang judgment nyo ay naturalized lang siya. Nakakahiya kayo. Kakahiya kayo mga COMELEC. Dami nyo kapalpakan. Bago ko ito, nais ko muna sasabihin sa inyo, ito ipakita ko siguro muna yung report na dinisqualify si Joey Oy. Si Joey Oy po ay nanalo siya
sa boto na kunti lang naman ang lamang niya. 1,400 votes lang ang lamang niya. So, with that, ay dapat sana nagprotesta na lang si Benny Abante, pastor. Pag tinawag ka ni Isko, pastor, bulaang pastor. O kakahiya tuloy kay Isko. O pakinggan muna natin itong balita na dinisqualify si Joey Oy na ipinanalo ng 6th District ng Manila. COMELEC 2nd Division ang pinawalang bisa ng COMELEC 2nd Division ang pagkapanalo ni Joey Chua Uy bilang kongresista na ika-6 na distrito ng Maynila. Ito ay matapos i-void ng COMELEC ang kanyang Certificate of Candidacy dahil sa issue ng citizenship. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita. Idineklarang void ng 2nd Division ng Commission on Elections ang Certificate of Candidacy ni Joey Chua Uy, ang ipinroklamang panalong kongresista sa ika-6 na distrito ng Maynila. Base sa desisyon, lumalabas kasing nagsinungaling si Uy sa kanyang COC na siya ay isang natural-born Filipino. Kaya bukod sa posibleng kaso ng material representation at perjury, hindi rin makakaupo si Uy bilang kongresista. Maaaring siya ay naging Filipino citizen pero hindi po natural born, kung hindi naturalized lang. Sa ating pong saligang batas sa Article 6, Section 2 ng Konstitusyon, ang sinasabi po, the following are the qualifications of the members of the House of Representatives. Number 1, must be a natural born Filipino citizen. So maliwanag na maliwanag po yan. Mas inuna po yung mismong pagpa-file ng petition to cancel candidacy and therefore as a necessary consequence niyan o bilang kasunod na aksyon ay yun naman pagpa-file ng tinatawag na criminal case for misrepresentation. Buesit! Buesit ka. Amerikano kasi Tulpo, hindi nyo dinisqualify eh. May US passport si Tulpo, si Erwin Tulpo, hindi dinisqualify. Ito, Pilipino, ito. Ipakita ko sa inyo bakit Pilipino. Talagang sinadya nyo lang kasi may utos si Tambaloslos. Yung attack dog niya na si Benny Abante, Enamo Abante, ay dapat ipapanalo. Yan bang utos sa inyo? At sumunod kayo? O, pakinggan kita uli. And perjury. Sa desisyon ng 2nd Division, ang magiging elected Manila 6th District Representative ay ang kalaban niya na si Bienvenido o Benny Abante Jr., na kasalukuyang kongresista sa distrito. Pero hindi pa naman anya pinal ito. Giit ng COMELEC, pwede pang umapela si Uy dahil wala pa sa NBank ang desisyon. Kahit pa rin lumalabas sa 2nd Division na walang bisa ang proklamasyon kay Uy, hanggat hindi ito sinasang-ayunan ng NBank, si Uy pa rin ang posibleng umupo sa pwesto. Meron namang naproklama na after the election at mukha pong yung respondent ang naproklama sa ganon. At siyempre nga kahit na annulled yung kanyang proklamasyon, kung hindi pa final and executory yung desisyon, ay maaari pong may effect pa yung proklamasyon hanggat walang finality yung desisyon na binabaliwala, yung naturang proklamasyon. Nagpasalamat naman si Abante sa naging desisyon ng COMELEC. Nakakahiya ka naman, Benny. Hindi ka naman nanalo eh. Ang ibig na sabihin niyan, majority ng tao sa 6th District Manila ay ayaw sa'yo. Ganun lang ibig sabihin niyan. Di ba nakakahiya umupo? Nakakahiya talaga kayo. You have that thick face. You should have known that the majority of people, voters in the 6th District of Manila, do not like you. Is it enough that because of your opponent was disqualified? Are you not ashamed of yourself? Hindi ka nahiya sa sarili mo? Maray na bangki kay Jupiter Pluto. Ito, may kinikilingan talaga kayo. I know, may agenda kayo dito kung bakit. Pero ito muna, ipakita ko muna sa inyo. Sasabihin ko sa inyo, bakit po basahin natin ang desisyon according to the news delivered to us by abogado.com. Basahin natin. Ang basihan natin ay abogado.com at basahin natin sabay-sabay so that we can extrapolate from here. We can make these discussions about this
and we will just analyze the facts as found. At dito makikita nyo, na-analyze ko na eh. Dito makikita nyo talagang Pilipino pala talaga natural born si Joey Oy. O ito. Hindi to siya kagaya kay Alex Go. Joey Oy out, sabi nun sa balita. Benny Abante in. Comelec Division overturns Manila 6th District race result. Dapat si Erwin Tulfo ang binaliktad din nyo. Amerikano yun, American passport. Ito. Basahin natin. The Commission on Elections 2nd Division has annulled the proclamation of Luis Joey Chua Oy as representative of Manila's 6th District and declared Bienvenido Benny Abante the winner of the race. The ruling came after the division declared that Oy's certificate of candidacy is void ab initio, and he is not considered a candidate because he is not a natural-born Filipino, contrary to what he declared in his certificate of candidacy. Oy may still appeal the ruling before the Comelec Inbank. The petition against him was filed by Abante. In its resolution, the Comelec 2nd Division said Oy's parents were non-Filipinos when he was born on March 15, 1962. The issues concerning his citizenship are governed by the 1935 Constitution. All right. The 2nd Division said Oy's father was a Chinese citizen who became a naturalized Filipino in August 1967. So, ibig sabihin, nung ipinanganak siya sa March 15, 1962, ang tatay niya, Chinese. Pero ang nanay niya, pure Filipina. Oy's mother, on the other hand, was a Filipino citizen prior to her marriage in January 1944 to Oy's father, a Chinese national, it said. A Chinese national at tatay. O, doon na tayo. Accordingly, both parents were non-Filipinos. O yan ang conclusion nila. Hindi raw Pilipino ang lahat ng parents. Ano ba sa inyo pag sabi na hindi Pilipino lahat? Ang nanay nga Pilipina eh. Anong basihan ninyo? I don't believe that the marriage of a Chinese to a Filipino woman, that automatically makes the woman a Chinese citizen in the eyes of the Philippine law. Maybe in the eyes of Chinese law, she would be considered as a Chinese citizen. But in the eyes of the Philippine law, it can never be considered as a Chinese citizen. It said Oy cannot validly claim natural-born status because this requires an individual being a citizen from birth without having to do anything to perfect the citizenship. In this case, he acquired Filipino citizenship after his father became naturalized Filipino, it said. It doesn't matter kahit hindi na siya magiging Pilipinong tatay niya, basta ang nanay niya Pilipina. Oy was also issued an identification certificate by the Bureau of Immigration which shows that there was a need for enforcement of immigration, citizenship, and alien admission and registration laws. It added, hindi pa nevertheless, kahit na binigyan pa siya ng alien certificate, hindi pa rin siya, that does not deter the truth that his mother was a Filipino. It said, Oy is at most a naturalized Filipino and not a natural-born one, which is why his claim in his certificate of candidacy that he is a natural-born citizen is wrong. This false declaration constitutes material misrepresentation, it said. As such, he is not qualified to run for or hold the position of member of the House of Representatives. And his proclamation was thus made in violation of the Constitution. Okay. Yan ang sinabi nila. Hindi raw natural-born citizen si Joey Oy. Ito naman ipakita ko sa inyo at bakit ko sinasabi na natural-born ito si Oy. Papakita ko muna sa inyo yung 1935 Constitution. Kasi pinanganak siya 1964 at ang kasunod na Constitution pagkatapos ng 1935 ay 1973. So dito muna tayo magsimula sa 1935. Ito po ang 1935 Constitution. Ang problema kasi sa Constitution, as to the matters of citizenship, hindi siya retroactive ang effect.
O, yan. O, kita nyo? Yan ang 1935 Constitution. Buksan natin. Dito tayo sa Article 4. Sinabi sa Article 4, citizenship. The following are citizens of the Philippines. Number 1, those who are citizens of the Philippine Islands at the time of the adoption of this Constitution. So nanay niya, citizen, ay Pilipino. Dahil pure Pilipino. Pilipino siya nung nagiging Constitution ng Philippines itong 1935 Constitution. So, number 2, those born in the Philippine Islands of foreign parents who, before the adoption of this Constitution, had been elected to public office in the Philippine Islands. So, hindi mag-apply sa kanya. Hindi naman nata politiko ang tatay-nanay niya. So, number 3, those whose fathers are citizens of the Philippines. So, number 4, those whose mothers are citizens of the Philippines and upon reaching the age of majority, elect Philippine citizenship. Yan. Ibig sabihin, dito na kategorya nalagay si Joey Oy. Nanay niya, Pilipina. Na nakapag-asawa ng Chinese. Pinanganak siya, Chinese pa yung tatay niya. Nang ibig naman sabihin, ano ngayon ang gagawin niya dahil nanay niya ay Pilipina? Ang gagawin niya lamang ay pagdating niya sa age of majority sa 21 years old, ay pwede na siya at mag-elect, pipiliin niya ang citizenship ng Philippines. Ang tanong, walang nakalagay sa ating saligang batas kung paano ang gagawin mo para ikaw ay magiging buong Filipino citizen. Ano? Okay? Yung nakalagay dyan, ayon sa research natin, ang pwede niyang gagawin ay, number 1, magdeklara siya, make a formal declaration. So, paano mag-formal declaration? It can done in many ways. Sa pag-apply niya, pag-aral niya, pag-enroll niya, at nilagay niya, Pilipino siya, formal declaration na yun. Nag-aral siya sa college, o di ka pag-anak niya, ibig sabihin, kailan sa 21, 1962 siya pinanganak, kailan siya naging 21. So, 21 plus 62, that is 83. So, 1983, pag-aral niya sa college, sa 21 ay, pag nilagay niya, at nag-fill up, halimbawa siya ng Philippine passport, nilagay niya, Pilipino siya. So, may formal declaration na Pilipino siya. Isn't that correct? Ang problema nito sa COMELEC, naging konsihal na ng Maynila ito si Oy. So, ibig sabihin ko, naging konsihal na siya ng Maynila, meron ng presumption na naka-elect na siya na magiging Pilipino. At kung naka-elect na magiging Pilipino, natural born siya. Yan ang facts of the case. So ngayon, ang issue na lang dito, naka-elect ba siya o hindi? Alam naman natin na dito nag-aral si Joey Oy sa Pilipinas. High school, elementary, kahit sa Chinese school pa siya nag-aral. Lahat naman dyan, maglalagay ka ngayon ng iyong citizenship. Ano ka ba? Dapat na nag-aral siya sa college. Kung nag-aral sa college at nagtrabaho siya, naging civil service servant siya, hindi ka pwede maging civil servant kung hindi ka Pilipino. Ibig sabihin, inelect niya, maging Pilipino siya. Ganun lang ho kasimple yan. And besides, pwede na ngayon i-invoke yung 1973 Constitution na nagsasabi, lagay natin sa 1973. Ito, tingnan natin ang 1973. Paano ba sa 1973 Constitution?
Iangat natin. O ito, 1973, citizens, Article 3. Those who are citizens of the Philippines at the time of the adoption of this Constitution. O ngayon, 1973 to, 1962 pinanganak siya, nanay niya citizen, ibig sabihin, dineklara na siya na ngayon na Filipino citizen. Ilang taon siya noong 1973? 11 years old kasi 1962 siya pinanganak eh. Tapos, number 2, those whose fathers and mothers are citizens of the Philippines, tatay nanay niya. Ay, nanay niya Pilipina. So, ibig sabihin, na-cured ang kanyang problema sa 1973 Constitution. Tapos, those who elect Philippine citizenship pursuant to the Constitution of 1935. And those who are naturalized in accordance with law. Yan ang sinasabi. Section 2, a female citizen of the Philippines who marries an alien retains her Philippine citizenship. Ito na-cure. Kaya kung nag-marry siya ng Chinese, ay na-cure, naging Philippine pa rin siya. Pilipina pa rin ang nanay niya. Ang Philippine citizenship ay mawawala lamang kung base sa batas. Wala namang batas na nagsasabi na kung mag-asawa ka ng inchik, ay mawawala pagka-Pilipino mo. Talaga naman talaga, ho. Ang agenda nyo talaga. Kasi batang-bata to ni Tambaluslos. Kaya kailangan manalo. Gawa ng paraan. Even if Tambaluslos, he is doing it in the 1st District of Leyte. What does he do? He paid all his opponents. At saka yung isang opponent niya na hindi magpabayad, pinadisqualify niya. Kaya tumakbo siya ng congressman ng 1st District ng Leyte, panalo siya. Walang kalaban. Nako. Kakahiya. Kakahiya. For all you know, alam ko naman ang agenda nito eh. Attack dog kasi ni Romualdez ito si Abante. Walang ibang isipin ito. Pag nandiyon, babalik naman siya sa Quadcom na naman. Ang gagawin niya nga, namo. Nakakahiya. Nakahiya ka, Sir Benny. When nalaman ko pa sa aking anak na pumunta ka sa bahay ko sa para mangampanya, pero yung dating bahay ko lumipat lang ako ng bahay. But then, you are not a sportsman. Dapat ang mga opisyal natin may karakter. Kailangan natin ang mga opisyal ng bayan na may karakter, sportsman, para kaagad-agad malugod sa kanila, baliwala sa kanila, tumanggap ng pagkakamali. Magre-resign ka agad kung may pagkakamali. Paano ito ngayon, Mr. Benny Abante? Pilipinong-Pilipino si Joey. Oy, bakit nyo dinisqualify? Kakahiya kayo. Kakahiya kayo! Ano bang agenda ninyo? Tapos yung mga vlogger na mga PBM, hindi ko nabanggitin kung sino sila, tuwang-tuwa sila. Kasi kinampanya ni Sara ito, tuwang-tuwa sila na disqualify. Ganun ba kayo? Kakahiya kayo ng mga vlogger kayo. Kakahiya kayo. Kinakampihan nyo yung mga kurap. O sige, hanggang dyan lang muna tayo. At babatiin ko na lang yung mga pumasok sa akin. Jan Manguron, good morning. Good evening para Dr. Toto, watching from Pangasinan. O naimbag, masantos siya labi sa mga Pangasinense. Lalo na sa mga kamag-anak ko dyan. Mga Sintino pamili. Gising kay Toto kasi ako pala yan. Sino pa?
Si Sarah Jim Bakarak. Crocs always a crook. Tama ka. Gregorio Revolta. Go Doc Toto, watching from Phoenix, Arizona, USA. Thank you, sir. Miraz 558. Katoto, maray na banggi sa imo, maray na banggi sa mga Bicolano. Magkano daw bayad ng senador para manalo at absente at abante magkano bayad? Ayun, ang alam natin. Mayaman na kasi si Benny Abante. Meron na siyang Bentley, marami ang relo niya, Patek Philippe. Sabi sa akin ni Pastor Rudy Rabi, nag-away sila ni Pastor Benny Abante. Kasi may lupa si Pastor Rudy Rabi, gusto ni Benny Abante, ipangalan sa kanya, kakahiya. Ipapagamit na sa simbahan, gusto mo ipapangalan ng titulo sa'yo? Kakahiya. Kaya, lukuhan nang nangyari ito, pastor, inamo. May pastor ba nagsasalita inamo? O Pastor Rudy Rabi, kumustahin mo si kaibigan mo si Benny Abante. So, abis dya. Parang napakadali lang nila gumawa ng kapalpakan. Ngayon, Sir Toto, halata masyado kung hindi papabor sa kanila ang mga ingay nila. Sarah Jim Bakarak, Izaw Banggubat, alam kasi nila it's writ ang may jurisdiction sa kaso kaya upuan nila ang complaint ni Oy. Jupiter Pluto, maray na banggi po Engineer Toto Kasing, kaya natin to. Hani animal ka, Garcia, demonyo ka. Lynn Malado, Lunas Cupids, Ewan sa may kinikiligan. Motor Jack, ipadisbar yan si Garcia. Abis niya, paano na yan? Sir, kahit anong reklamo, deadma lang sa kanila. Motor Jack, 300 million ang kailangan. Sabi ni Attorney Pizarras, Jordan Pizarras ng 1st District ng Bohol. Sinabihan siya ni George Erwin Garcia, ilan na botante dyan sa Bohol? 300,000, sir. Kailangan mo ng 300 million para manalo. Anong ibig sabihin nun? Magbabayad si Attorney Pizarras sa iyo ng 300 million para manalo? Nako. Pastor Rudy Rabi, pasensya na, sinabi ko na. Romel Bingson, garapalan na talaga ang pambabraso ni King George. Sana naman magiging patas ang isi sa sinampa nila Attorney Harold Respicio. Naimbag, ngarabi, kada kayo amin, mga kabsat ko. Rudy Rabi, pastor, ayan na. Ang kasama mong pastor, hindi ko alam kung bakit nagiging linya na ni Kibuloy yung ginagamit niya. Sino mas mayaman? Si Kibuloy, si Abante? Sagot! Mas mayaman pata si Abante kasi congressman pa siya Si ETDP Katoto, wala bang ganap yan sa Supreme Court? Tingnan natin. Grabe talaga mga nakakapalibot kay BBM, kay Bubu Aim. Abis dya. Paano nila sabihin na hindi Pilipino, na Pilipina naman ang nagluwal sa kanya, napakalinaw na Pilipino si Oy. Bon Jovi, Senator Gatchalian, natural born Chinese. Natural born Chinese, both parents pure Chinese. Paano to? Win Gatchalian, resign. Kakahiya ka, Win Gatchalian. Hindi ka pala natural born Filipino. Natural born Chinese ka pala. Tomyo, nakakatanggap na naman yan si Garcia ng milyon. Bayaran yan para patanggalin na yan yung kalaban. Tapos PM, mga big time ang depend mo dito sa vlog mo. Doon ka humingi ng donation, hindi sa follower mo. Kaaway ito. Galit ka no? Bakit ka galit sa akin? Nag-donate ka ba? Hindi ka naman pinapadonate. Hayaan mo yung mga iba mag-donate sa akin kasi pasasampahan ko po ng COA radto si Tolpo sa Senate Electoral Tribunal. Kaya lang ang problema ko, magbabayad ako ng 50,000 na filing fee at 10,000 na deposit. Ano ba naman yan yung ating Senate Electoral Tribunal?
ang gagawin ko ay para sa bayan, para tanggalin ang isang Amerikano na maging senador. And yet, ako pa ang magbabayad, ako pa ang magsasapit, ako pa ang magsasakripisyo. What kind of world is this? Anong klaseng, where is justice in this? Simply, Lalaine, the producer 65, sa anong option ni Joey, yan, dapat vlog mo. Anong hindi ko maintindihan sa anong option ni Joey, yan, dapat vlog mo. Hindi ko sa pasensya po, hindi ko ito maintindihan ang message mo, pakiulit na lang po. Kennedy Bandula, good evening, Sir Toto. Andrea Guico, watching from Singapore. Jans, hello po, attorney, watching from Toronto, Canada. D+, si Tolpo, di pa dinidisqualify, pati si Luistro, bias talaga yung Comelec na yan. Inday Sara TV, Dok Toto, may katapusan din ang lahat ng ito. Shoutout from Santa Cruz, Manila. Salamat po, Marites Dolor. Good evening po, Kausing, watching from Rodriguez Rizal. D+, 17 million. Ang discrepancy nung nakaraang election, saan na yung boto na 17 milyong tao? Hindi ba lang nabilang? Failure of election dapat. Rosa de los Reyes, proud na po yung mga loyalistang vlogger. Talo na nga election pagdating sa Comelec, panalo. Yun. Jorem, naimbag rabim, kapsat. Tapos Inday Sara TV, Doktor to, may katapusan din ang lahat. Shout out, Luisa Lee, ano ba ang nangyari sa Marcos administration? Puro kurakot. Ibor Nibal o sa La Union. Shout out sa inyo, Engineer Toto, good PM. Ibor Nibal, Jack Mawatan, ay, Agyamanak, Jack Mawatan. Paano yan? Agyamanak, Comelec Commissioner at Chairman, Garcia, Pram Abante with love. Valerie Serna, Ami Saisi, watching from KC. Hanggang dyan lang muna po tayo at magandang gabi po. Sana magdasal tayo na manaig ang katarungan dito sa Pilipinas kahit maraming mga kawatan, maraming mga switik, maraming mga pirata dito. Pirata ng lahat na pera, pirata sa mga dangal, pirata ng buhay. Nako, pirata pa rin ang pwesto. Natalo na nga, pinanalo pa. Ibang klase naman. So, magandang gabi po. Tulungan niyo po ako kung mayroon kayo dyan. Kahit 100 o 200 pesos lamang, bigyan niyo po ako ng tulong niyo para sa pambayad ko sa Senate Electoral Tribunal sa kuwaranto na petition isasampa ko laban kay Erwin Tulfo kasi siya po ay Amerikano, dapat tanggalin sa Senado. So, this is it, gentlemen. Kailangan natin ang batas. Duranex, Sednex. The law may be harsh, but it is the law.